araw po sa ating lahat mga kasipag. For today's vlog po gagawin ko na po yung mga kulang na nuts sa bawat roller ng egg table at saka yung dulo ng Photoness. Mayroon din po itong roller na kailangang ayusin. Dahil pag natatabingi po siya, ito na nagsisimang magilid yung aming belt. Yan mga kasipag. Go, go! Yan mga kasipag, bali naglalabas na sila ng itlog galing sa loob ng building. Ito na yung mga production ng mga manok na itlog. Bali sa ngayon nasa 3,000 pieces na ang kanilang itlog. Mga 2 weeks, 3 weeks pa nakabot na yun, halos madudubli na yun. Ayan, may lumalabas oh. Bali po ito yung sinasabi kong belt na to. Pag tumabingi po yung dulo niyan sa roller, pag tumabingi yung roller, tatabingi na rin po ang andaran niyan hanggang sa mapilipit po yung belt. Tapos malulupi siya. Pag nalupi po yan, doon na mag-uumpisa ang magkaroon ng problema. Hindi na po siya ganayon ka 100% na mahatak ng itlog papunta rito sa egg table. Kaya makitid na po yung belt niya pagka nalupi. Yan mga kasipag. Ali, pupunta na po ako sa loob para malagyan ng tornilyo yung roller. Yan mga kasipag, nandito na po ako sa loob. Ali, pupuntahan ko na doon sa dulo. Yung tigkabilang side ng ating Photoness. Kaliwat kanan yan. Bali, sa isang side may dalawang roller. Kaya yung kulang na tornilyo kailangan mailagay na dahil nakabili na sina boss, sina sir. Mga kasipag oh. Ang dami na umiitlog. Kitang kita ng mga manok yan. Yan sinasabi ko na mga nakalipas na araw, basta pumalong na ng maganda at namula, mag-uumpisa na yan. Yung mga lalaki na yan sigurado magiging astig na yan pag pumula na ganyan ang palong. Yan, may mga umiitlog na oh. May kaiitlog. Ito po sa ngayon ay kakaunti pang itlog, halos ilang percent pa lang. Pero pag mga July, August, yan talagang napakarami na. Baka hindi lang mga 7,000 piraso ang itlog dito sa isang araw. Sipag. Itong bolt na to, pag walang tornilyo yan ang nagbibigay ng problema dito sa belt. Tapos saka itong mga duming ito, yan, pag tumagilid yung belt nalupi, wala na, gaganito na lang kakitid yan hanggang dulo, hanggang doon sa egg table. Kaya kailangan na chitik din ito ng mga plakman mga kasipag. Bali yung tornilyo na sinasabi ko dito mapapakabit yan din kaya kailangan maikabit parang ganito. Yan ito, ganda na ng mga manok mga kasipag. Yung kaling pin, lahat ng mga mahihina katawan dito yung nilalagay para makabawi, makarecover. Mapapansin nyo mga dugyot talaga mahihina. Pero yung mga magaganda nandito yan at saka sa gitna. Ganda oh. Yan mga sipag, bali nalagyan ko na po yung mga roller sa dulo sa house 1. Bali lilipat na po ako ng house 2 hanggang house 8 po ito. Ang last binilang ko nung nakaraan ito nasa 50 plus ang ikakabit na mga nuts, tornilyo. Mga bipag. Mapapansin nyo po dito sa Rizal, pagka po
naglalandi yung mga babae, dito sila pumupunta. Yung mga nandun sa mga gilid, tabi. Sa may mating po, may plastic mating. Yung mga yan, sa kabilang yan, marami yan. Halos lahat babae. Tapos pag ayun po yung naglalandi, maririnig nila yung ng mga tandang din sa gitna, sa Rizal. Dito po, dito sila pumupunta para magpababa. Yun na, ilang araw lang, iitlog na nila yun. Nakakasipag. Sa ngayon, mahina pa ang production nito. Pero, sabi ko nga, mga July, August, sigurado. 100% na to. 95 to 100% ang iitlog. Nakakasipag. Lilipat na po ako ng house 2. Yan, nakakasipag. Yan, nakakasipag. Okay na doon sa house 1. Narito na ako sa house 2. Yan, dito naman sa house 2. Ganda ang panahon namin ngayon dito. Dahil hindi mainit, hindi rin maulan. Kaya hindi masyadong gamit ang aming cooling pump. Ganda ang simoy ng hangin dito sa loob. Nakakasipag. Nakakarinig yung mga manok ng kaunting kaluskos lang nagliliparan. Punta na po ako sa dulo mga kasipag. Ayan mga kasipag, gaganda ng mga manok na lalaki. Ang pupula ng mga palong ibig sabihin talaga lang sila maganda, malusog. Kaya magandang pambaba sa mga inahin na manok din namumula talaga ayos. Sana magtuloy-tuloy ang magandang production nito hanggang matapos yung kanilang tamang age para i-harvest na. Yan mga kasipag. May nangangitlog na isa. Yan po halos pagka yung kasagsagan ng itlog, halos diyan sa Otones, diyan sa Pugad, halos puno yan lahat. Kabilanan, pati din sa kabila. Kaya pagka umitlog, napipik po nila yung 100% ng production ng manok. Sa ngayon, ang pagkakaalam ko doon sa mga plakman, sa mga record ng plakman, parang nakaka 24% na ang production. Mga 2 weeks to 1 month, mag 90% na yan. Hanggang 95%. Hindi naman totally na 100% po kasi halos mayroon din pong naging mortality, nababawasan ng manok, namamatay. Ayan, nababawasan din po ang umiitlog. Ayan mga kasipag. Maganda Ayan mga kasipag, 2 tornilyo rin na wala din ito. Ayan, ito pag kumanito, ayan, wala na. Dapat talaga ipit siya para hindi kumilos. Ayun hindi nadadala yung itlog. Kakabit ko na mga kasipag, lalagyan ko na ng tornilyo dito. Yan mga kasipag, dito naman ako sa house 3. Ito yung production nila, dami na, mga hatching, saka kaling egg, may crack din. Hindi talaga maiwasan mga kasipag yung magkakarak. Are. At ito po yung bagong belt, yan mga kasipag. Sana naman na hindi dagain para tumagal yung belt. Ayan mga kasipag, punta na ako sa loob. Ayan mga kasipag, dito na po ako sa loob ng house 3. Ayun pa yung dulo. Ano, ang daming manok. Magaganda. Magaganda ang manok dito sa house 3. Halos din naman lahat magaganda. Bali ito po ay 8 building mga kasipag. House 1 to 8. Kaya yun ang aking kakabitan ng mga tornilyo ng roller para sa belt. Ayan o, ganda ng mga lalaki. Namumula talaga ang palong. Healthy sila, healthy. Ayan mga
kasipag. At yan no, may mga ilan-ilan na pa rin nangingitlog. Ito talaga mga kasipag, ang pangingitlog nito mula pag open ng ilaw, itong ilaw namin din sa loob, hanggang ano yan, hanggang alas 2 may nangingitlog pa niyan hapon. Pero ang kasagsagan niyan talaga mula alas 8 hanggang alas 12. Yan, maraming makukuha ang itlog dyan. Maraming nakapwisto dyan sa otones na yan, sa pugad. Ayan mga sipag, punta na ako doon sa dulo. Ayun na, naroon si Kuya Carlos. Ayan po mga kasipag, may umiitlog dito sa Rizal. Hindi maiwasan talagang umitlog dito sa Rizal po, dito sa Ipahan. Kasi sa dami nito talagang mayroon pa rin talagang itlog dito. Kaya kailangan masanay sila dito sa pugad umitlog. Ayan o, ang ganda. Bali ito po kasama sa hatching, yung size nito. Kailangan po ang size nila mag-average po ng sa timbang hanggang 60 grams, 50 to 60 grams po. Yun po yung hatching egg sinasabi. Yun po yung papipisahin sa hatchery mga kasipag. Ano, ang ganda. Yan, ayan po rin po mga kasipag, may itlog na naman sa Rizal. Yan o. Hindi po talaga maiwasan na umitlog yung mga manok din sa ano, ang tawagin sa amin ito ay bualaw, ipa ng palay. Yan si Kuya Carlos, tumitingin ng mga nai-stock na itlog. Yan mga kasipag, narito na po ako sa house 8. Last na po ito. Bali ilang tornilyo na lang ito siguro sa dulo ang kakabit ko. Tatapos na ang aking pagkakabit ng mga nuts sa roller. Yan. Ganda ng mga manok talaga. Ito yung age nila na talagang malulusog, talagang kalakasan. Umpisa ito. Siguradong ang itlog nito August, bulusok mga kasipag. Para magtuloy-tuloy po yung magandang performance ng pangingitlog ng mga manok, para maganda ang aming maganda rin yung magiging performance ng mga worker, ng mga unang-una mga plakman. Sila yung talaga nag-aano ng building, sila yung nakakakita galaw ng manok, kilos, kondisyon at problema rin sa loob ng building. Dito po naman sa mga problema sa building, sakaling mechanical po ang problema, electrical at water system, ako po yung talagang gumagawa. May kasama po akong dalawa, si Tom, saka po si Ivan. Meron pa rin pong isa, si Brian. Yun po naman, pagka wala siyang ginagawa, naka-assign po kasi yun sa sa lahat ng civil works sa labas. Ngayon kung wala po siyang ginagawa, kinuha ko po siya na makatulong namin sakaling may mabigat na gawain kami din sa loob. Mostly po ang mahirap lang po ditong gawin mga kasipag, yung auger at saka po yung chain ng feeds. Kasi pag naputol po yun at pumulupot po doon sa sprocket ng motor, talaga pong mahirap. May tendency pa pong naiipit po ang aming mga daliri. Kaya doble ingat po ang aming ginagawa mga kasipag. Narito na po ako sa malapit sa dulo ng house 8. Ayan mga kasipag, natapos ko na po yung paglalagay ng nuts sa roller. Pabor din po naman dahil may mga dumating po pala na bagong egg belt. Kaya simpo na rin po na nalagyan namin ng nuts, yung mga bolt po ng roller. Ayan mga kasipag, ayos po ang nangyari. At yan mga kasipag, hanggang dito lamang po ang aking videos. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa aking YouTube channel. Ako si Kasipag Vlogs.
Ingat po tayo lagi. God bless po. Bye-bye.